Amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. Pilipinas, ang oras 39 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ipinaliwanag ni Senator Chis Escudero na ang kanyang biglaang pagdalo sa plenary session ng Senado kahapon na naging dahilan para mabuo ang quorum at maituloy ang sesyon sa gitna ng umiigting na issue sa liderato na mataas na kapulungan ay personal na desisyon. Ang hakbang ay hindi batay sa politika, kundi sa tungkulin na mapanatiling gumagana ang Senado sa kabila ng umiinit na tensyon sa liderato ng Senado. Sinabi pa ni Senator Chis, naging untenable at unacceptable ang sitwasyon sa Senado dahil sa matinding political divisions na niya'y nakakaapekto na sa kakayahan ng institusyon na gampanan ang mandato nito. Binigyan din pa ni Escudero na ang kanyang pagpasok sa sesyon ay hindi indikasyon ng pagsuporta sa alinmang paksyon, kanya hindi siya kumikiling sa anumang grupo o liderato. At ang kanyang paninindigan ay para sa Senado mismo at sa tungkulin nito sa publiko. Nagbabala naman ang Department of National Defense na malaking epekto ng kawalan ng quorum sa Senado sa mga operasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, kabilang sa naapektuhan ang pagkakabimbi ng promosyon ng 5 bagong general sa ilang bagong tayong unit ng Armed Forces of the Philippines na itinuturing na mahalaga sa pagpapalakas ng mga specialized at external defense capabilities ng militar. Sila naatasan na magpulma nitong mga specialized units at integrative units. So, ito ay para sa external defense and para sa rationalization. Bukod dito, naantala rin ang ratification ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Canada, ganyan din ang Visiting Forces sa New Zealand. Bagamat hindi direktang naapektuhan ang mga kasalukuyang maritime drills at joint exercises, sinabi naman ni Teodoro na maaari pa ring maurong ang susunod na mga plano tulad ng pagtatatag ng access points sa mga kaalyadong puwersa. Limited ang participation nung SOGPA na hindi pa na-ratify kasi yung boots on the ground ang bawal at saka joint exercises on land sa maritime cooperative activities hindi, pero pag i-ratify ngayon, hindi porke ni-ratify ngayon bukas may mangyayari na. Apila ng kalihim sa mga senador, huwag sanang maapektuhan ang hanay ng mga sundalo at ang mga kritikal na programang pangseguridad dahil sa patuloy na usaping pampolitika sa loob ng Senado. Nagbabala si dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Dio Gonigundo, na maaaring magpahina sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan ang nangyayaring sigulot sa loob ng Senado. Ayon kay Gonigundo, ang Pilipinas ang magiging pinakamalaking collateral damage kung magpapatuloy ang political instability. Sinabi pa niya maaaring tumaas ang posibilidad na magkaroon ng stagflation o kombinasyon ng mabagal na paglago ng ekonomiya at mataas na inflation. Sa hiwalay na pahayag, nananawagan naman ang Financial Executives Institute of the Philippines sa Senado, gampanan ng tungkulin sa kabila ng kritis sa liderato. 43 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ito naman ating pakiusap. Sige naman ang mamuno dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ituloy nyo lang yung investigasyon tungkol po dun sa pinagsamantalahang letter of authority dyan sa BIR. Nasa ngayon mabigyan natin ng hustisya yung mga negosyanteng na biktima. Lalong-lalo na dun sa mga dapat na talagang matsugi o masama ho sa investigasyon pero biglang nabura ang mga pangalan sa listahan. Ayan Ang sabi nga daw po nung isang dapat na ipatawag pero biglang nalinis ang pangalan. Hindi natin alam kung magkano
Hindi, magkano yung pamasahe papunta doon sa Senado, doon sa kanyang ginanggalingang lugar? Medyo malayo eh. Sabi niya daw chill-chill na lang tayo. Huwag na muna tayong mangolekta. Hintayin natin ang pagbabalik ni Batman. Ayan. Kasi feeling nila talagang babalik pa rin si Pogi. Dahil po tinutulungan daw ito ni Mrs. Doubtfire. Ayan, ha? Ay, magandang umaga ho sa mga taga Parañaque, ha? Sa mga negosyante dyan ho sa Parañaque. Kumusta na ho kayo, ha? Okay pa mang negosyo natin. Ayan, okay. So yun ho, sana ho magpatuloy ho yung mga nakabimbing mga investigasyon. Kung sino man po ang mauupo dyan sa Blue Ribbon Committee. Magandang umaga, Pilipinas! Inalmahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang naging galaw nga po sa loob ng Senado. Para kay Cayetano, iligal ang naturang takeover, giniit niya na nananatili siya bilang lehitimong Pangulo ng Senado. Sa kanyang Facebook Live, binigyan tiin ni Cayetano na hindi maaaring maghalal ng bagong Senate President ang minorya hanggat hindi ito umaabot sa kinakailangang bilang na hindi bababa sa 13 senador. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali habang kausap. Ayan. Anyway, hintayin na lang ho natin anong mangyayari ngayong araw na ito. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Buti pa si Tita Tin, nandyan sa Arranque Market sa Santa Cruz, Maynila. Anong latest dyan, Tita Tin? Aris 19 na Nolasco. Magandang umaga, Kuyang Angel. Sinuyod namin ang kamay nilaan kasama si birthday boy Kuyang Oscar Talusig para maghanap ng paborito mong suwahe at iba pang seafood. At dito nga namin natagpuan ang bagsakan ng iba't ibang lamang dagat sa Arranque Market, Santa Cruz, Maynila. At ang presyo nga ng suwahe, Kuyang Angel, ay nasa 500 hanggang 850 depende sa angkat nila kada linggo. Nagbabago-bago daw ang presyo nito at depende na rin sa size. At ang presyo naman ng tahong nasa 100 hanggang 150, depende rin sa size. Ang talaba 150 hanggang 350 ang kada kilo. Ang hipon naman ay 450, mas mura kumpara noon na 500 pesos. Ang pusit 450 kada kilo, ang cuttlefish 250 pesos. Ang Chinese bangus o tinatawag na bikaw 200 pesos ang kada kilo. Ang red crab, 1,000 pesos ang per kilo. Ang alimango, ang babaeng alimango ay nasa 1,400. Ang lalaki naman, mas mahal, ay nasa 1,500 pesos. Ang alimasag, 800 per kilo. Ang sea cucumber, 500 hanggang 750 pesos ang kada kilo, depende sa size. Ang presyo naman ng lapu-lapu, ang nakalaban ni Magellan sa labanan sa Mactan, ay nasa 500 hanggang 650 pesos ang kada kilo. Kapag ulo naman ng lapu-lapu ay mas mura, nasa 400 ang per kilo. Ang soulfish ay nasa 450 per kilo. Ang loro ay itong pang fish fillet ay nasa 600 kada kilo. Ang pampano 450 per kilo. Ang lobster 3,800 per kilo. Ang salmon 750. Ang eel o yung igat ay nasa 300 hanggang 350 pesos per kilo. Pagdating naman sa mga shell na seafood, ang nylon shell o tinatawag na badoy sa Bicol, mula sa dating 100 ngayon ay nasa 250 pesos na ang kada kilo. Ang susong Pilipit, 120 pesos per kilo. Ang pasi, 350. Ang bambangin, 450 per kilo. Ang espada naman 450, ang halaan 150 hanggang 180 per kilo. Ang dilat na tinatawag na isda, itong kulay pula, ay 300 per kilo at ang sea mantis ay 350 ang kada kilo. Tina? Ito, yes, Kuya Angel. Mas mahal ka mo ang lalaking alimango kaysa sa babaeng alimango? Oo, mas baliktad mahal. Oo, baliktad. Oo. Sa iba, mas mura ang ang lalaking alimango. Mas mahal ang lalaking alimango dahil dapat daw minamahal din ang mga lalaki. Naman may hugot talaga.
Hindi lang daw dapat babae ang minamahal. Ayan, oo. Oo, baka naman kakunting aligi kasi kaya hindi medyo nila minahalan. Oo. Kasi sa ibang seafood market, mas mahal pag babae dahil sabi nila mas mabigat at mas maraming aligi. Baka dito baligtad dahil inaantok pa yata yung tindera, Kuya Angel. Pero inulit ko, mas mahal po ang babae ay ang mga lalaki. Sabi niya, opo. Siguro kakabukas lang din at ito nga, hinihintay nga din natin yung presyo ng tuna. Unti-unti pa rin din nagbubukas itong Arangke Market. Pero sa totoo lang, mas masarap yung baklang alimango. May bakla pa. Wala akong nakita ritong member ng LGBTQ. Hindi, tanungin mo dyan. Meron yun, di ba? Pagka lalaki, mahaba yung tulis sa gitna. Pagka babae, yung gitna yung sa may tiyan niya, parang bola. Parang may simbol. Parang may simbol. Pagka bakla, nasa pagitan ng hindi siya manipis, yung triangle niya mas parang 45 ba? Parang ganoon. May shape, mas malaki. May shape ba? Yan. May mark sila na yun yung baklang tinatawag na alimango. Sige, Kuya Angel, yan ang aking next assignment sa'yo dahil naalam ko na ang paborito mong suwahe dito sa Arangke. Teka muna, yung binabanggit mong suwahe, yung bang binabanggit mong suwahe, buhay? Merong buhay, merong buhay. Din namang patay na. Oo, meron ng kumbaga merong nakalagay dito, meron silang aquarium Meron sila talagang bagsakan to Kuyang Angel at meron din namang hindi na buhay na suwahe. Depende nga yan sa size din yung presyuhan nitong suwahe sa Arangke Market. Ayan, okay. Maraming salamat. Back to you, Kuyang Angel. Maraming salamat si Tino Lonasco, Tita Teens. Thank you. Magandang umaga, Pilipinas! Patong-patong na kasong kriminal at administratibo inihanda na ng Napolcom laban sa pulis na nagposas ng 76 years old na driver sa Taguig City. Detalye ng balita mula kay Mal Gonzalez sa RH5. Mal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kumilos na ang National Police Commission Legal Service, maging ang IMIS o Inspection Monitoring Investigation Service para imbestigahan at sampahan ng kasong opresyon at paglabag sa Republic Act 7438 si Police Corporal Simeon Suwan. Si Corporal Suwan ang pulis na ipinatawag ng Napolcom at harapang ng bastos at nakipagtalo kay Commissioner Ralph Vicente Calinisan sa gitna ng isang live press conference kahapon. Sa record na hawak ng Napolcom, ipinagtataka ni Commissioner Calinisan kung paano nananatili pa sa serbisyo si Suwan o itong si Suwan sa kabila ng sangkaterbang mga kasong kinakaharap. Kabilang dito ang patong-patong na mga administrative cases noong 2015, 2 beses na suspension noong 2017 at 2024, ilang beses na pag-awol na dimotang ranggo noong 2019 at mababang rating score ng ma-assign sa NCRPO noong 2024. Kahapon sa gitna ng press conference na live sa FB page ng Napolcom ay matapang na nakipagdiskurso ang korporal na mayroong legal background kay Commissioner Calinisan na isang abogado. Narito panoorin natin. Akong gawing instrumento dito para mapapugi sa media. Hindi kami nagpapapugi dito. Nagpapapugi kayo, sir. Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan ang mga klase ng police dito, I will be happy, the National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops. Wala pong katotohanan yun, sir. Yung mga sinabi nyo, binayaran ako ng 30,000. Hanggang ngayon po, sir, walang binabayad sa akin. Then so be it. Then so be it. Sir, maging fair lang po sana. Okay na to. Bring Suwan. Maging fair lang po tayo, sir. Ako si Val Gonzalez, DJ na sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Sa dami ng kaso niya ba hanggang ngayon nandyan pa siya. Kaya pala maangas. Salamat, Mal. Si Mal Gonzalez. Defense Secretary Teodoro ipinagpag ang isyong bawal na siyang tumuntong sa... Ano ipinagpag? Okay. Bawal na siyang tumuntong sa China. Alamin natin ang detalye mula kay Ijal Paron sa RH52. Ijal, good morning. Kuya Angel, tinawanan lamang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang report na bawal na siya maging ang kanyang pamilyang tumungtong pa o magtungo sa China. Kasaro dito ng raid ng otoridad sa Pilsandia Steel Corporation sa Misamis Oriental na tinawag ng Chinese Embassy bilang diskriminasyon sa kanilang lahi o nationals. Ayon kay Teodoro, wala siyang asset sa China at wala rin naman siyang balak magtungo roon. Gusto man umano niyang dumalaw sa nabanggit na bansa dahil sa yaman ng kultura, mababait na tao at masasarap na pagkain.
natatabunan naman ito ng klase ng gobyernong mayroon sila. Pakinggan natin Secretary Chidoro. Meron akong ninuno nung araw ay 6-7 generations ago nagpunta dito. Isang ninuno. Tama ang desisyon na yan kasi hindi na bumalik doon eh. Kung hindi ako nagkaganito sa status sa buhay. So wala akong asset sa China, wala akong balak pumunta doon. Kaugnay nito ay pinanindigan ng otoridad na lehitimo ang pagpapasara sa pabrika ng Pilsanja at hindi ito nakabatay sa nasyonalidad o politika. Nakitaan kasi ito ng iba't ibang paglabag gaya ng radioactive hazard dahilan para ipatigil na ng tuluyan ng Department of Environment and Natural Resources ang operasyon ito. Pinangalanan din noon ni Chidoro ang dati nitong may-ari na si Tony Yang, isang Chinese businessman, kapatid ng former Duterte advisor na si Michael Yang. Ako si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Bydgoszcz, Poland. Yung parang pronunciation, si Liomar Capilio ay nandyan sa Bydgoszcz, Poland. So, dyan sa Poland ay maraming Polish. Sa Pilipino, maraming foolish. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakita ba inyong kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan? Ba, epekto ho yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po sa Shopee, Lazada at ultabio.shop ang Ultaplex. Pero ang Ultaplex po ay hindi gamot Hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, 5 minuto na lamang, ASS na umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Umaga, Pilipinas!
Menos dos, mago mag 2 por 2. Kuya Angel po, si Angelo Palamones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong langsawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Plato. Medyo mahaba po itong kanyang quote of the day. Ang sinabi niya, democracy does not choose the best leader. It chooses the best liar. Democracy fails eventually when it does not reward wisdom but rewards persuasion. The one who understands reality loses to the one who can manipulate perception. The honest lose to the charming. The dedicated to the theatrical. And the course of the competent who decline to rule. It is to be ruled by the incompetent. Lumang kasabihan yan, pero hanggang ngayon, refleksyon ng katotohanan. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 6 na ng umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan.